araling panlipunan. Yan, sagutin mo yung araling panlipunan mo. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Week 1. Ayan o. Ito. Tapos ka magsagot pala. Ayan. Isulat ang YL kung ang sumusunod na larawan ay nabibilang sa yamang lupa at YT naman kung ito ay nabibilang sa yamang tubig. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. O, dyan mo sulat. 1, 2, 3, 4, 5. O. Ano yung yamang, ito. Ulitin na naman natin. Ito, ang may pagmamalaking likas na yaman ng aming komunidad. Sa aralin na ito, maunawaan mo ang mga likas na yamang komunidad. Magkaroon ka rin ng kaalaman sa mga produkto at hanap buhay mula sa likas yaman ng isang komunidad. Ang mga bagay sa ating paligid na bahagi ng kalikasan ay tinatawag na likas na yaman. Ito ay maaaring magamit ng mga tao para sa kanilang kapakinabangan. Dito nagmumula ang mga pangunahing pangailangan ng tao tulad ng damit, pagkain, at tirahan. Karamihan sa malikas na yaman ay nagmumula sa mga anyong lupa o yamang lupa at anyong tubig o yamang tubig. Mayroon ding likas na yaman na tinatawag na yamang tao. Sa ating anyong lupa, matatagpuan ang napakaraming halaman at puno na pwede nating itanim. Angkop din dito ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop. May mga komunidad na may anyong lupa tulad ng bundok, kapatagan, lambak, at talampas. Dito natin napapakinabangan ang mga yamang lupa sa mga komunidad na sagana sa yamang lupa, karaniwang hanapbuhay ng mga tao ang pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Ang komunidad naman ay anyong tubig na sagana sa yamang dagat. Sa mga anyong tubig natin nakukuha ang iba't ibang ori ng isda, halamang dagat, at iba pang yaman na matatagpuan sa karagatan. Pangunahing hanap buhay ng mga komunidad na may yamang tubig ay ang pangingisda. Bukod dito, ang mga komunidad na may yamang tubig ay kilala rin sa kanilang magandang beach na siya namang dinayo ng mga turista. Natatangi rin ang mga komunidad na may masipag, matalino at malikhaing mamamayan. Ang mga ito ay tinatawag na yamang tao. Ang mga yamang lupa ay yamang tubig ay napakinabangan dahil sa mga taong naglilinang at nangangalaga sa mga ito. Mayroon ding mga kasapi ng komunidad na lumilinang ng mga likas na yaman upang bumuo ng bagong produkto. Ang ilan sa mga ito ay ang karpintero at inhinyero na bumuo ng gusali at mananahi na lumilikha ng damit. May mga kasabi din ang komunidad ang tungkulin ay paglilika sa mga tao tulad ng guro, doktor at pulis. O, gawain sa pagkatuto bilang 1. Isulat ang YL kung ang sumusunod na larawan ay nabibilang sa yamang lupa at YT naman kung ito ay nabibilang sa yamang tubig. Isulat yung sagot sa isang malinis papel. O, yan, dito mo sulat. O, ano to? Manok. Manok kaya. O, ano yan? YL o YT? Baby. Uy, dito ka sa gawin mo. Number 1. Isulat mo kung yamang lupa, YL. Kung yamang tubig, YT. Manok, ano yan? Manok ay YL. Ang isda, YT. Ito, puno. Ano to? Ito nga. Manok, YL. Yamang lupa, isda, yamang tubig, puno, yamang lupa, warel, yamang tubig, at pig, yamang lupa. O dito natin sa gawain sa pagkatuto bilang 2.
Piliin sa kahon ang mga salitang kabilang sa mapangkat na likas yaman. Isulat ito sa tamang pangkat na kinabibilangan. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. O, gawain dito. Saan ito? Isulat mo daw ang ano. Kabebe. Kabilang, isulat mo daw yung likas na yaman. Isulat ito sa tamang pangkat na kinabibilangan. O, isulat mo dito, yamang lupa, yamang tubig, yamang tao. Kabibi, ano yan? Lagay mo na lang letter A. Yan o. Inilagay A, B, or C. Huwag mo na sulatan. Lagay mo na lang A. Kunwari, kabibi. Anong letter ang kabibi? Saan nabilog? A. Yamang lupa. Kabibi, yamang lupa. Sinabi mo A. Kabibi, yun yung nasa tubig. Ano ibig ng kabibi? Ewan ko. Shell? Shell. Itidok. Kabibi, dak. Hindi naman yung baby na dak. Wala daw. Shell yun. Ano yun, shell? Cute. Tingnan mo sa Kabibi. O, ito, halaman. Ano yan? Yamang Tapatero. lupa, yamang tubig, yamang tao. Yamang tao. Hindi, anong sa patero? Ay, sapatero. Yung tagagawa ng sapatos. Ano yan siya? Yamang lupa, yamang tubig, yamang tao. Yamang tao. Okay, letter C. Letter C? Yamang tao, ba't yamang lupa yung inano mo? So, number 3, ano yan? C. Pulis. Yamang, letter C. Punong kahoy, ano yan? C. Punong kahoy, yamang lupa, yamang tubig. C nga. Alaman. Kambing. Tapos po isang kapitulo natin. Abogado. Ito na tayo. Ito mga kalagayan at suliranin ng kapaligiran sa aming komunidad. Tapos ka na. Mga kalagayan at suliranin sa pangkapaligiran sa aming komunidad. Nakinig ka. Sa aralin na ito, mailarawan mo ang kalagayan at mga suliranin pangkapaligiran na inyong komunidad. O ito, may nagtatanim siya ng palay, nanguhuli ng isda, nangunguha siya ng kamatis. Yan, anong napansin mo? Ito, nangungulit. Nagtatanim, nanghuli ng isda, kumuha ng kamatis. Ano ito? Makikita mo rito kung paano nilinang ng tao ang likas na yaman na matatagpuan sa ating mga komunidad. Yun yung may nagtatanim, tapos may nagtatanim din ng mais, kamatis, may nanguhuli din ng isda para ibibenta nila. Tapos para may pang-ulam din ang mga tao. Sa pagdami ng tao sa buong mundo, tumaas din ang pangailangan ng tao sa likas na yaman. Dahil sa hindi wastong paggamit ng ating likas na yaman at kawalan ng disiplina sa pag-aalaga ng ating kapaligiran ay unti-unting nasira ang mga likas na yaman sa ating komunidad. Ang suliraning pangkapaligiran ay ang problema na tumutukoy sa pagkasira ng kaayusan ng kapaligiran. Ang ilan sa mga suliraning pangkapaligiran sa ating kapaligiran ay sumusunod. Desertification o pagkatuyo ng lupa sa mga kagubatan. Irrigation. Desertification o pagkatuyo ng lupa sa mga kagubatan. Pollution sa tubig, pollution sa hangin at tubig. Yun yung pollution sa hangin, yun yung mga sasakyan, usok ng mga sasakyan, usok ng mga factory. Yung sa tubig naman, yun yung mga basura. Oo. Tinatapon lang nila yung basura sa dagat. At saka kinakain ng fish. Sunod, problema sa basura. Yun, yung
Yung basura, kung saan-saan lang tinatapon, dapat itapon sa tamang basurahan. Huwag dun sa kanal itapon kasi bumabara yung kanal, pababahain tayo. Sunod, deforestation o pagkaubos ng puno sa kagubatan. Yun naman yung pinuputol nila yung puno. Kaya pag maputol yung puno, pag umulan, bumaha, kaya diretso sa diretso sa kapatagan, kaya diretso sa bahay natin, napupuno na yung bahay natin sa baha dahil sa mga tao yon, dahil pinuputol nila yung kahoy, kaya pag bumaha, diretso na sa atin. Kaya dapat huwag nating putulin yung kahoy kasi pag bumabaha tayo, yun yung nagpiprevent sa tubig, yung mga puno. Sunod, climate change o ang pagbabago ng klima sa buong mundo. Climate change, yung pabago-bago yung klima natin. May malamig, tapos may mainit na naman. Mamaya na naman, sobrang init. Yun. O ito, saan na ba? Gawain sa pagkatuto bilang 1. Ito, iguhit ang heart kung ang pahayag ay tama. At 0 kung ito ay mali. Isulat ay sagot sa isang malinis na papel. Hindi, Bilog. O. Number 1. Hindi dapat linangin ang likas na yaman upang mapangalagaan ang kapaligiran. O, ano yun? Heart o bilog? Heart. Sulat mo dyan. Gawin mo heart. O, number 2. Ang mga mamamayan ng komunidad ay may tungkulin na pangalagaan ang kapaligiran. Heart o circle? Heart. Ang maling paggamit ng likas na yaman, sabi mo sa akin kung heart o circle. Heart. Ang maling paggamit ng likas na yaman ay magdudulot ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Heart o bilog? Circle. Heart. Ang maling paggamit ng likas na yaman ay magdudulot ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Heart. Okay. Number 4. O. Ang pamahalaan at mga pribadong organisasyon lamang ang dapat mangalaga sa kalikasan. Heart o 0 o bilog? Ano yan? Bilog. Bilog. Number, o gawain sa pagkatuto bilang 2 naman tayo. Asan dito? Yan. Tingnan at suriin ang mga larawan. Piliin sa kahon kung anong ori ng suliraning pangkapaligiran ang mga nasa larawan. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. O dito mo sulat. O ito, ano to siya? Tutol. Problema sa... Ang ano isulat mo dyan, problema sa basura, pollution sa hangin, desertification, pollution sa tubig, o deforestation. Ito, ano to? Yung pinutol nila yung... Desertification. Naalala ko. Deforestation. Inubos nila yung lupa. Ayan na, oh. Mga suliraning, makinig ka kasi, mga suling pagkapaligay ang problema na tumutukoy sa pagkasira ng kaayusan. Alin sa mga suliran pinapaligan ng ating kapayapaan sumusunod? Desertification. Yun yung pagkatuyo ng lupa sa kagubatan. Desertification yon. Pollution sa hangin at tubig. Yun naman yung factory. Yung mga usok ng factory, yung mga usok ng sasakyan. Ang tawag yan ay pollution sa hangin at tubig. Problema sa basura, yun yung kinakalat naman nila yung basura, hindi nila nilagay sa tamang lagayan ng basurahan. O ang deforestation ay pagkaubos ng puno sa kagubatan. Yun naman yung pinuputol nila yung puno sa gubat. Ang climate change ay yun naman yung pagbabago ng klima sa buong mundo. Yung paiba-iba yung klima, may malamig, tas may mainit. O yun naman, dito, ito yung sagutin mo. Tingnan at suriin ang mga larawan. Piliin sa kahon kung anong ori ng suliraning pangkapaligiran ang nasa larawan. O ito, pinutol yung kahoy. Ano yon?
Problema sa basura, pollution sa hangin, desertification, pollution sa tubig, o forestation. Ano yon? Forestation. O, sulat mo dyan, forestation. Walang number. Defecation. Bali magsisilip ng lima. Kabit-kabit. Station. My gosh. R2 Kasi ganyan yung computer. R8. Station. Station. Sa sunod. Number 2, ito, yung natutuyo yung lupa. Anong tawag dyan? Natutuyo yung lupa sa bundok. Yan o, pagkatuyo ng lupa sa mga kagubatan. Precipitation. Hindi, isa na. So, week 4. Tama. Ang paglilinis sa kapaligiran nakatulong na pagandahin ang ating kalikasan. Tama. Tama. Sulat mo tama. Number 2. Ang paglilinis ng kapaligiran ay mabuti sa ating kalusugan. Tama o mali? Tama. Sulat mo. Number 3. Ang pangangalaga sa kalikasan ay nagsisimula sa sarili. Tama o mali? Tama. Number 4. Ang mga bata ay walang magagawa sa pag-aalaga ng kalikasan. Tama o mali? Ano yung sagot mo? Susulat ko. Ano yan? Sagot. Mali! Number 5. Ang pagtatanim ng puno at halaman ay isang hakbang upang mapangalagaan ang kalikasan. Tama o mali? Tama. Tama. Sana tayo. Gawain sa pagkatuto That was easy. 2. Lagyan ng check kung tama ang nasa larawan at ikis naman kung hindi. O dito, Ayan. lagyan mo daw itong check o ikis. Diba ito Number yung 1. nag-ano dun sa Ito number 1. sa puno? Ano yan? Number 1. Nagkalat siya ng basura. Tinapon niya yung basura sa dagat o sa tubig. Ano yan? Check o X? Ano yan? Sagot mo. X. Number 2. Nagdilinis siya. Nagwawalis siya. Ano yan? Tama o X? Tama. Yan ang kamay ko. Sige na, sulat mo na. Okay. Number 3. Nagtatanim siya ng mga puno. Check o Tama. X? Sulat ko na guys. Number 4. Ang basura, mayroong paper, glass, plastic, metal. Dito ilalagay yung basura sa
Tama, Tama. tama, tama, tama. Nasulat ko. Pag-aayos ng tamang pagtapon ng basura. O number 5. Yan, mali. Mali. Ano to? Ayan. Ano drawing to? Ito yung tire. O, gulong yan. Tulong. Tapos, Ito yung mga basura. Pinapi. Pang ninja. Sinusunog nila yung basura nila. Bawal yon. Hindi pwede yun isusunogin kasi yung magkukusyon ng Tingnan polluting mo sa ka mo hangin. dito sa ilalim. Pang ano. Yan. Mali yan. Ha? Mali. Very good. So, next na tayo. Dito na tayo sa week 5. Oh, malapit na. Isa na lang dito. Dito sa week 5. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Ito. Piliin sa count ang tamang sagot. Tukuyin kung sinong pinuno ang tinutukoy ng mga pangungusap. Number 1. Sila ang katulong ng kapitan sa pamumuno sa barangay. O ano? Konsihal, hipi, punong puro, kapitan, no. kagawan. Konsyal. Konsihal. Number 2. Siya ang pinunong kapulisan ng komunidad. Ebe! 3. Siya ang punong nangangalaga sa barangay. Kapitan. Kapitan. Siya ang pinuno ng paaralan. Punong goro. Number 5. Sila ang katulong ng alkalde at vice-alkalde sa pamumuno ng lokal na pamahalaan. Nasaan yun? Sila- Gagawan. Gagawan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa malinis na papel. Sabihin mo na lang sa akin. Number 1. Sila ang namumuno sa inyong tahanan. A. Kapitan. B. Ama at ina. C. Goro. D. Konsihal. Sino ang namumuno sa tahanan? Ama at ina. Ama at ina. Number 2. Ano sabi? Sila ang namumuno sa mga puok dalanginan. A. Alkalde at vice-alkalde. Ano ba ang B. Punong goro. C. Pare, inam, pastor. D. Kagawan. Ano? Dalanginan. Puok dalanginan. Anong Yung dalang? pare, inam, pastor. Ay, hindi ko. Puok dalanginan. Yan o. Ang ilan sa kanila ay ang pinuno ng puok dalanginan tulad ng pare, imam, at pastor. Number 5. Sila ang pinuno ng isang bansa. Doktor, presidente at vice president, TP, alkalde at vice alkalde. Ano? Soon. Alin? Sino namumuno sa buong bansa? Ito si... B. B. O, dito na Balik sa ka, gawain chicks. 4. Week 6 na tayo. Ang mga tungkulin ng mga namamahala sa aming komunidad. Ako na magbasa para mabilis. Aralin. Ang mga tungkulin na mamamahala sa aming komunidad, week 6. Sa aralin na ito, malalaman mo ang mga tungkulin ng pamahalaan sa ating komunidad. Ang kapitan at ang mga kagawad ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawain para kapakinakbangan ng barangay. Ilan sa matungkulin ng kapitan at mga kagawad ay ang sumusunod. Makinig ka, tatanungin kita mamaya. Pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Katuwang ang kanilang mga barangay tanod, tinitiyak rin ng mga pinuno ng barangay na maayos at ligtas ang komunidad. Pag-aayos sa mga suliranin ng mga magkakapitbahay at sa panahon ng kagipitan at kalamidad, sumasaklolo ang mga pinuno ng barangay. Ang mga pinuno naman ng lokal na pamahalaan ay may sarili ring tungkulin. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Pangangalagaan at paunlaran ang kanilang nasasakupang bayan o lungsod. Pagpapatupad mo ordinansa o batas ng kalimitang nakatuon sa pagtiyak ng kalinisan, kaligtasan at kaunlaran ng lahat ng kasapi ng komunidad. At nakipag-ugnayan din ang lokal na pamahalaan sa lokal na kapulisan at mga bumbero upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat na namamayan sa kanilang nasasakupang bayan o lungsod. At tinitiyak ang pangalaga at pagpaunlad ng malikas na yaman na pinagmumulan ng kabuhayan ng mga mamamayan. Ito, sagutin mo.
Gawain sa pagkatuto bilang 1. Isulat ang salitang tama kung pahayag ay tama at mali naman kung ito ay mali. Sabihin mo lang sa akin, number 1. Ang mga mamamayan ng barangay ay nangunguna at nangasiwa sa magawain para sa kapakinabangan ng kanilang barangay. Tama o mali? Tama. Number 2. Ang thumbs up ako pag ganito yung mali. Number 2. Ang kapitan at mga kagawad ay may tungkulin na mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Tama. Number 3. Tuwing may kalamidad o sakuna, ang kapitan at kagawad ay sumasaklolo sa kanilang mga mamamayan. Tama. Ang pag-aayos sa mga suliranin ng mga magkakapitbahay ay tungkulin ng mga pinuno ng barangay. Bakit mali? Tama. Tama yun. Hindi ko Pag may manggulo di sa mga kapitbahay mo, i-report mo sa barangay para ang barangay na ang pupunta sa bahay nila. Kunwari, ang kapitbahay mo ay sobrang ingay, tapos oras na ng tulog, tatawag ka sa kapitan. Ang kapitan ang pupunta sa bahay ng kapitbahay mo para sila na ang magsaway. Ito na. Number 5. Ang pakikipagtulungan ng mamamayan ay kailangan upang maging matagumpay ang mga proyekto ng komunidad. Tama o mali? Tama. Dapat magtutulungan tayo. Saan na tayo? Wait. Week 7 na tayo. Anong ina na yan? Week 7 hanggang week 8. Number 31 pa lang, malapit na. Week 7, ang makatangian ng mabuting pinuno. Sa aralin na ito, matutunan mo ang makatangian ng isang mabuting pinuno. Malaman mo rin ang epekto ng isang mabuting pinuno sa isang komunidad. Ang bawat pinuno ng komunidad ay inihalal o pinipili ng mga mamamayang 18 taong gulang pataas tuwing halalan. Ang halalan para sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan ay ginagawa tuwing Mayo kada 3 taon. Ang halalan naman ng mga pinuno ng barangay ay ginagawa tuwing Oktubre kada 3 taon. Malaki ang papel na ginampanan ng mga pinuno sa isang komunidad, kaya naman kailangang ihalal na mamamayan nito ang taong may makatangian ng isang mabuting pinuno. Ang ilan sa mga katangian ng isang mabuting pinuno ay ang sumusunod: responsable, may disiplina sa sarili, naninindigan sa katotohanan, huwaran at modelo ng mabuting gawa, walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas, inuuna ang kapakanan ng mga tao sa komunidad at mapagkumbaba at matapat. Ang bawat namamayan ng komunidad ay may tungkulin upang siguraduhin maayos ang pagpili ng mga pinuno. Kapag maayos ang pagpili sa mga pinuno ng bayan, kalimitang maayos ang nagiging epekto nito sa komunidad. Kapag ang pinuno ay matapat, maparaan, matalino at mahusay, natutugunan ng mas maayos ang mapangailan ng komunidad. Kapag maayos na natutugunan ang mga ito, nagiging malinis, mapayapa, tahimik, maunlad ang komunidad. Okay? So, dito sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Isulat sa patlang ang check kung ang pahayag ay tama at igis naman kung ito ay mali. Sabi mo na lang thumbs up o thumbs down. Number 1, ang pagpili sa isang mabuting pinuno ng komunidad ay tungkulin ng bawat mamamayan. Yes, kailangan tayong mamili. Number 2, pagkakaroon ng mabuting pinuno ay may masamang epekto sa komunidad. Ang bawat mamamayang 18 pababa ay maaaring bumoto sa halalan. Yes. Ang mga pinuno ng komunidad ay dapat responsable, masipag, at mapagkakatiwalaan. Okay? Ang mga pinuno ng komunidad ay may malaking tungkulin sa mapagpapaunlad ng kanilang komunidad. Mga pagkamanda na ako sa hindi ko alam. Dito na. Week 8 na tayo. Ang mga namumuno at mga
Ang mga wait 8 na. Ang mga namumuno at mga mamamayan nag-aambag sa kaunlaran ng aming komunidad. Ang bawat isang mamamayan ay may responsable na dapat gampanan na makakatulong sa pagpapaunlad ng kani-kanilang komunidad. Yes. Sa aralin na ito, makikita mo ang mga taong tumutulong sa komunidad sa iba't ibang pamaraan. Kagaya nito, nagwawalis siya. Okay. Ito naman, Ito, nagdadala ng ano ito. Ano ito? Sako. ito naman Pinapakain yung anak niya. may sakit. Ito, nagtatanim siya ng halaman. Ito naman ay, anong ginawa ito? Ang, parang nagmi-meeting sila. Hindi mo ganun. Ewan ko lang. Nag-meeting sila para sa gawain. Ito naman din pang ano to. Doon sa may... Ang paglilingkod ay Bawal. pagbibigay ng serbisyo o pagtugon sa mapangailangan ng tao. Ang pamahalaan ang pangunahing tagapagbigay serbisyo sa mamamayan. May iba't ibang ahensya o tanggapan ang pamahalaan na tumulong sa iba't ibang paglilingkod na kailangan ng tao. Halimbawa nito ay ang Department of Education o DepEd na namamahala sa pagbibigay ng edukasyon sa komunidad. May iba't ibang tanggapan ang pamahalaan na matatagpuan sa mga barangay o bayan. Bawat bayan ay may munisipyo, may makawani ang munisipyo na katuwang na mapinuno sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Kabilang sa mga ito ang pag-aasikaso sa mahahalagang dokumento na kailangan ng mga mamamayan. Regular din ang pangulikta ng basura upang mapanatili ang kalinisan at makaiwas sa sakit ng komunidad. Tungkulin din ng munisipyo ang pagbubuti ng kalusugan ng mamamayan. Ang mga pulis naman ang manatili ng katahimikan at kaayusan sa komunidad. Ang mga bombero naman ang tumutulong kung may sunog o sakuna sa komunidad. Bukod sa pamahalaan, may mga ordinaryong na mamamayan at pribadong samahan din na naglilingkod sa mamamayan ng walang bayan. Ito ay karaniwang tinatawag na non-governmental organization o NGO. Ang mga ito ay nagbibigay tulad ng pagbibigay kaalaman sa mga magsasaka sa pagtatanim, tumutulong sa pangalaga ng kalikasan at pagbibigay serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon sa malalayong lugar. So, ito. Isulat ang salitang tama kung pahayag ay tama. Mali naman kung ito ay mali. Number 1. Tanging pamahalaan lamang ang naglilingkod sa mamamayan ng komunidad. Tama ba o mali? Mali. Ang munisipyo ay nagbibigay ng libreng serbisyo pangkalusugan. Tama. Skip talaga. Tapos,